Good day, good evening, everyone. I'm John Vincent Constantino, and I'm here to discuss the end of hunger and poverty by 2030 or 2030. So, nakakaalarma lang kasi yung paglaganap ng hunger or ng kakulangan sa pagkain is nag-increase ng 2015, and gawa din siya ng pandemic kasi yung mga klima ng panahon nagbabago kasi gawa ng El Nino, ganan masyadong tumataas yung temperatura ng panahon, ganan. And depende din sa conflict. Syempre minsan nataas yung presyo, ganan gawa ng mga klima sa panahon. Minsan nababa, nataas yung presyo ng mga gulay, bilihin. According sa United Nations is 735 million na katao yung yung taong nagugutom kasi hindi nagugutom according sa statistics. And addition pa doon yung mga 2 dalawang bilyong katao yung hindi nila afford kasi kakulangan din sa pera. Syempre mahirap sila, not to brag, mahirap sila, hindi nila afford yung pagkain na dapat kailangan nila, yung mga nutrisyon na nabibigay sa pangangatawan nila. So yung mga nutrition na yon is insufficient sa katawan nila. So kaya ayun, nadadiagnose sila na kabilang sila sa mga malnutrition. Meron silang malnutrition na pangangatawan. Nag-i-struggle silang makagalaw. Hindi naman sa makagalaw. Siyempre pag kulang yung energy mo, sabi nga nila, ang pagkain ang nagbibigay ng lakas sa tao. Exactly, tama naman yung mga sabi-sabi na yun. Siyempre ikaw ba naman, hindi ka kumain 3 beses sa isang araw nakakain ng normal na tao. Yung iba ka 5, 6, 6, lalo na pag madaming nakalagay sa rep, ganan. Tapos magke-crave ka pa ng konti. So yung mga children na over 148 million na children yung hirap silang kumain kasi yun nga, wala silang enough na pera para makabili from their parents, ganan. Actually pwede naman natin silang pwede natin silang suportahan sa pag-produce pa ng mga ibang pagkain. Like pwede nating suportahan yung mga local farmers natin to increase their utilities, mga machineries sa pag-donate para para mas mapabilis, mas mapaganda yung mga napoproduce nilang pagkain sa ating agrikultura. And pwede natin silang ibigay sa mga mahihirap bilang tulong na rin sa mga mahihirap. Siyempre pwede rin nating dapat may din tayo sa kanila, may care, ganan, may lambing, joke lang. Dapat may care din tayo sa kanila. Siyempre sino bang gustong may nagugutom, siyempre paborito natin ang pagkain, aminin man natin sa hindi. Pag may nakalatag na pagkain sa mesa, siyempre titimusan agad natin yan, lalo't masarap. Mga fried chicken, mga french fries, ganyan, lalo mga prito, siyempre masasarap, pero alam naman nating masama sa katawan ng sobrang malangis, sobrang matamis, ganan. Yun,
Well, tulad nga dun sa mga like 'di ba pag Pasko, pag may mga nangangampanya, nagbibigay sila ng mga goods like mga essentials. Lalo nung pandemic, syempre hirap yung mga ibang pamilya na na mag magkaroon ng income. So saan pa ba sila aasa kundi dun sa sa mga binibigay na goods ng mga other communities and yung mga facilitators. Yung iba nagdo-donate sila ng ng pera para may pagkain yung iba. Yung ibang mga mga nawala ng trabaho, yun nga, tulad ng mga construction workers. So yun, bilang isa ako dun sa mga nakinabang dun sa mga sa mga pagkain ng pandemic na ipinamimigay ng ating barangay, yung mga food supply, ganan. Isa ako dun sa nakinabang. Kaya mag-donate din tayo if meron tayong may do-donate sa mga mahihirap, lalo na pag mga may typhoon, ganan. At kung nakakaluwag-luwag naman tayo, pwede tayong mag-donate sa mga may nasalanta ng typhoon. Pag dun sa mga like, diba, meron tayong mga natural disaster, typhoon, lindol, ano pa ba, basta yun, yung iba-iba, pwede tayong mag-donate. Bigay natin yung extra nating yaman sa kanila, men. So punta naman tayo yun sa sa topic natin na end of poverty, SDG, ganun. Yung maraming at hanggang ngayon marami pa ring naghihirap dahil doon sa sa COVID-19 pandemic. Syempre ilang taon din yun, almost 3 years din yung pandemic na yun bago nawala. Syempre naghigpit yung mga yung mga tawag doon, yung government facilities, syempre para hindi madaming mahawaan nung epidemic na yun, COVID. Syempre madami naghirap doon, madami nawala ng trabaho, ganan. Meron pa akong isang i-discuss yung sa family planning. Madaming naghihirap dito din sa sa Pilipinas kasi gawa ng family planning. Hindi sila nagpa-plan kung paano i-build yung family nila, like kung kaya ba nilang sustentuhan yung pangangailangan ng kanilang mga anak, gamit sa school, pang araw-araw. Syempre hindi naman pwedeng hindi mo i-treat yung mga anak mo, lalo na pag syempre may birthday. Hindi naman pwedeng laging pasensya anak, wala akong pera panghanda sa birthday mo. Yun, syempre sasabihin mo sa sarili mo, wala akong pantreat sa anak ko, hindi ko nagagampanan yung responsibility ko bilang magulang. Lagi bang ganon? Dapat hindi. Kaya dapat mag family planning ka kung dapat yung kinikita mo is ibabudget mo dun sa sa pamilya mo. Syempre babudget mo yun. Kung hindi mo ibabudget na maayos, paano na? Yun nga, dahil wala ding trabaho yung mga ibang Pinoy after pag graduate nila ng college, kasi mataas ang standard dito sa Pilipinas, kaya maraming mahirap pa din. Not to brag, marami pa ring mahihirap unless may backer ka sa mga sa mga pag-a-applyan mong kumpanya, ganan. Yun nga, hindi naman pwedeng aasa ka lang sa magulang mo after pag-graduate mo. Syempre may sarili ka ding responsibilidad. Syempre hindi naman pwedeng may girlfriend Pinoy may girlfriend ka na, aasa ka pa din sa sustento nila. Hindi naman pwedeng gano'n na lang. I mean, 'di ba? Madiskarte naman ng Pinoy. Yung iba nagwa-working student tapos may GF sila. Hindi naman masama yung gano'n. Siyempre, hindi naman pwedeng habang buhay ganan na lang yung kinikita mo.
not to brag. Siyempre maliit naman talaga yung pinagkikitaan sa mga mga restaurant, food chain, ganun. Hindi naman pwedeng hindi mag-i-increase yung kinikita mo. Siyempre dapat mapopromote ka din doon. Paano kung ikay lagi nilang absent. Siyempre may mga other emergencies like may thesis ako, ganan. May thesis ka, tapos hindi ka makakapasok, paano ka magiging regular? Hindi naman pwedeng ganun na lang. So karamihan ng Pinoy ay hindi ko alam na marami bang Pinoy or lamang ang mga Pinoy na mas maraming trabaho kaysa sa wala, kasi hindi sila nakakapag-apply ng maayos after graduate. Kasi yung iba naman, kasi not to brag, magaling sila sa edukasyon pero kulang sila sa diskarte. For me dapat pagsabayin mo yung diskarte at yung utak. Siyempre yung utak, siyempre kung wala kang utak, ano pang aasahan sa iyo? Yun, maraming walang trabaho at hindi nabibigyan ng gobyerno, especially dito sa Pilipinas, yung mga walang backer. In short, yun, walang backer. Paano ka pa ba makakapag-apply? Tatawagan ka daw pero hindi ka naman tinawagan. Nag-apply ka, tatawagan ka, di ka naman tinawagan. Hindi naman yun, tawag doon, temporary lang yun. Sabihin nila, hindi pala temporary, joke lang pala yun, yung tatawagan ka. Pero yun, nakaatong ka kung tatawagan ka baga talaga. Pag tinawagan ka, edi swerte ka, may trabaho ka na.